What's up mga kachikahan? Bagong linggo, bagong akda na naman ang ating pag-uusapan dito lang sa Panitikan. Let's talk about panitikan na may konting chikahan. So ayun nga, sawadika, Sisi Mikey at Sisi Je. Balita ko Sawadika. exciting daw ang akdang tatalakayan natin ngayong gabi. Correct ka dyan, si Jess. Relevant, lalo na sa kasalukuyan, itong akdang balita ko naman ay galing pa sa amazing country mula sa Timog Silangang Asya. Tama. Sigurado kung hindi lang tayo, kung di maging yung mga viewers natin, ma-amaze dito sa panitikang Tayarn. Pero bago ang lahat, tatanong ko lang kung may interesting chika ba kayo dyan about Amazing Thailand. Kasi ako, yung pinaka nagustuhan ko sa Thailand, hindi kasi ako fan ng horror movies, pero nagustuhan ko yung timak nila tsaka yung phobia. Sobrang litaw dun yung humor sa mga akda nila. Kaya parang kahit nakakatakot siya, natapos ko siyang panoorin. Ikaw ba, Mikey? Chika, siguro about sa beauty. Kasi pag beauty yung usapan, syempre di magpapahuli ng Thailand dyan. Alam niyo ba yung yung product na Ebony, yung bath salt na amoy gatas, talaga nire-rave ng mga influencer at ng mga tao sa TikTok kasi pampaputi nga. Kahit nga sa Watsons, ang dami-dami ng binibentang ganyan. You know, alam niyo naman, oo, yung mga Pilipino kasi di ba? Kagaya din ng mga Thai, mahilig sila magpaputi ng kutis nila at magpapusyaw para makinis, di ba? Ganon. Speaking of ganda, ito, mas maganda to mga kasisi. Alam nyo ba, yung Thailand, tinadayo ng iba't ibang nationality para sa kanilang sex reassignment, no? Lalo na dun sa mga trans. Pero dun ngayon na 6 na major private group na nagpe-perform ng sex reassignment. Yung isa doon, yung tinatawag na pre-ECA, umaabot na ng 3,000 vaginoplasties male to female transsexuals sa nagdaang 30 years. Ibig sabihin, 30 years, may ganun na sa Thailand, ano? Happy Pride nga pala, mga pati. Yes, Happy Pride! So yun, ang bongga, parang di na rin nalalayo itong paunang idea natin sa akdang pagchichikahan natin ngayong gabi. Kaya ito na nga, i-reveal na natin ang ating panitikahan from Thailand! Bago tayo dumako sa intense chikahan ng akda, kayo ba, Sisi Mikey at Jessica, kamusta karanasan nyo sa pagbabasa? Kasi ako, parang nagbasa ako ng quote-unquote life rules, pero rules na nakakamatay. Weird, kasi parang robot yung definition niya sa sarili niya at sa iba pang mga katulad niya. So parang hindi siya living things, kundi isang machine, no? Pero dahil sa ganung parang definition niya sa sarili at saka sa mga kapwa niya manggagawang professionals, mas naging interesado ako dun sa pagbabasa. Ayun, ikaw ba, Mikey? Sa akin naman po, bilang ngayon lang ako talaga nakabasa ng ganong estilo ng pagsulat, talagang nahook ako sa pagbabasa. Madali siyang unawain yung mensahe ng kwento dahil relatable somehow, di ba, sa ating lipunan. At maganda din yung kwento dahil din sa humor at sarcasm na talagang nakakapagpa-enjoy ng pagbabasa. At ginamit din yun, yung paramaraan na yun, para effective na mailahad ang isang suliranin na nararanasan ng lipunang Thailand. So ikaw naman, si Jess, anong say mo about sa ating Sa akin fun yung experience sa pagbabasa nitong Life's Lexicon, Every Month's Bangkok Edition. Kasi yun nga, magaan siya basahin. Pero malalim yung sinasabi tungkol dun sa parang pros or positive side and cons, negative sides ng modern world na lalo na dun pagdating sa oras na parang nanibago ko na, ganito ba talaga sa modern world? Parang ang bilis lang dumaan tsaka lumipas ng oras. Nakakalungkot yung ganong reality. Pero yun yung sinasampal din siguro sa atin ng akda kasi Mukhang pare-parehas naman tayong natutuwa dun sa akda, no? Pero alam niyo ba yung mas nakakatuwa ito? Yung mismong manunulat na si Queen Leovarin ay 2-time Searight Award winner for Thai literature. Yun yung isa, no? Ipinanganak at lumaki siya sa Timog Thailand at nakapagtapos hindi lang ng BA, kundi ng MA degree ng architecture. Architecture, tapos nagsusulat, di ba? yeah. Bago siya naging full-time writer, nagtrabaho rin siya bilang architect, yun na nga, sa New York. At managing creative director sa isang advertising agency sa Thailand. Kilala rin itong mga nobela at maikling kwento niya na hinahamon yung critical na pag-iisip ng mababasa. Si Peter Montalbano naman ay isang Amerikanong naging tagasalid din ng Searight Award-winning na nobela na The Brotherhood of Kaengkoy ni Utis. Hi Ma Bool. Ang hirap din kasi talaga ng pangalan nila. At iba pang mga libro. Siya ay may BA at MA degree sa comparative literature kung saan ang focus niya ay German, English, French, and Latin. Noong 1960s ay natuto siyang mag-Thai sa 2 taon niya bilang isa sa mga US Peace Corps volunteers, sa mga sundalo ito, no? Ngayon ay nasa Thailand siya para mag-aral at mag-focus sa pagsasalin. Ayun, yun yung mga author natin. Kaya exciting talaga basahin itong maikling kwento ni Win. Kasi kung titignan natin yung background niya, humarap siya mismo sa corporate life sa New York tsaka sa Thailand. So parang nag-manifest din siya dun sa akda. Kaya siguro nandun yung tema o lumilitaw yung tema ng modernong lipunan na tinatampok nito. Tama talaga kasi talaga nagpakadalubhasa sila sa maraming larangan. Kaya ano pang hinihintay natin? Simulan na natin ang sulit chikahan sa akdang Life's Lexicon, Every Month's Bangkok Edition ni Vin Yovan.
Bago natin simulang chikahin ang akda ni Min, gusto lang natin ipabatid natin mga viewers na maaari niyo pong i-scan yung QR code na nasa screen upang libreng ma-access yung akda. Makikita ito sa site na Words Without Borders. So ito na, real na. Unahin natin pag-usapan yung struktura ng akda. Kagaya ng mga nabanggit kanina, nasabi na kagaya ni Mikey, sinabi niya na bago para sa kanya yung ganitong form. Sa akin bago din siya kasi literal na modified na salitaan yung structure ng maikling kwento na to, na kung saan yung bawat salitang binabanggit ng narrator o ni Sawang ay at saka yung babanggitin niya, binibigyan niya rin ng sarili niyang pagpapakahulugan. Hindi lang yung literal, kundi yung personal na pagpapakahulugan niya. Kaya nandun din sa title na lexicon ito. Sa katunayan, parang kung ililista mo yung mga salitang in-emphasize niya doon, parang siguro makakabuo ka rin ng maikling kwento. So parang nakikita natin na may sariling structure yung paglalahad niya, pati yung dictionary na binubuo niya doon sa akda. Tapos pagtingin sa punto de vista, para sa akin nananaig yung punto de vista ng unang kalauhan, o yung first person point of view. Tapos very vibe siya ng A Day in a Life. Kumbaga ito yung parang nasa panulat na vlog na A Day in a Life of a Corporate Worker, ganyan. So, mahalaga yung paggamit sa tingin ko ng POV na yon kasi pinapatibay nito yung lenteng nais ipakita ng tauhan. Pinapakinig niya, tapos pinapadama niya mismo sa readers niya yung buhay na meron siya, at saka yung buhay na meron siya sa ilalim na ng isang moderno o industrialized na bansa. So, pagdating na doon sa tono, makikita natin na litaw yung sarcasm doon, no? So, sumusuporta siya doon sa pagiging humorous na akda. Nung unang basa ko sa kanya, tatawa talaga ako sa kanya. Pero makikita natin na may effect yung pagiging sarcastic niya. Kasi pinapakita din dito yung hindi niya mismo pagsang-ayon doon sa lipunang meron siya o ginagalawan nila sa ngayon. So, sa kabuuhan, para sa akin nabisa yung struktura, yung punto de vista, yung tono, para iparating sa mambabasa yung nilalaman at pindig din mismo ng tauhan doon sa akda. So, ikaw ba, Mikey? Anong i-share mo dyan about sa akda? Ayun naman, para sa nilalaman, yung kwento, diba, ay tungkol sa isang middle-class person sa bangko na nasa 40s na siya, 42 years old to be specific, at halos kalahati ng buhay niya na yon, 42 years niya na yon, isa siyang corporate worker sa isang export company. So, nabanggit na rin ni Sisi Jet na tinignan niya yung sarili niya bilang robot siya, na paulit-ulit na yung mga galing sa buhay, at ayon nga sa kanya, marami, actually, milyon-milyon umano yung mga kagaya niyang robot sa bangko, sa city. At bilang talasaligtaan na nga din yung atake ng akda, nabigyan na tayo ng ideya kung paano binibigyan ng kahulugan ni Sawang, yung ating pangunahing tauhan, yung mga bagay na bahagi na ng kanyang boring na routine. May mga sandali pa nga na naalala niya naman yung kanyang kabataan kung saan nasa palayan siya at naglalaro sa ilalim ng ulan. Pero ang pinakaiba doon sa kanyang buhay ngayon ay may kalayaan siya mula dun sa mga stress sa buhay niya, gawa ng trabaho niya ngayon at yung obligasyon niya sa kanyang pamilya. Ngayon kasi, diba, iba na yung mundo kanyang ginagalawan. Halos lahat na yung mga tao may hawak ng cellphone, may credit card, at meron na rin yung pagkonsumo ng imported products na nakita natin sa maikling kwento. At nakita din natin doon na merong othering na tinatawag na yung kapag hindi ka sumasabay sa kung ano yung ginagawa at ginagamit ng karamihan, iba ka or hiwalay ka sa kanila. Kaya nga sabi nga nila doon, hindi ka cool kapag wala kang cellphone. Ayun, uso na rin yung mga foreign na mga slang at mga term gaya ng yuppie, pop, coupon, compact disc na nakita natin din sa teksto. At gamit na gamit yung mga ito kasi naging bahagi na nga ng pang-araw-araw na buhay ng mga taga-bangko. Kaya pati yung wika naapektuhan na rin at nag-evolve na rin. At nakita natin yun sa paggamit ng salitang over na naging were, yan, sa Thailand na accent. At pati yung long time no see na naging long time no see dahil sa pinaghalungan na Thai at English na mga accent. And ewan ko kung ako lang yun pero kayo din siguro mapapansin nyo na somehow may pagkakatulad, diba, yung kwentong ito sa kanta na Made in Thailand ng bandang Carabao. Tsaka yung akdang All Trash in the Eastern Side ni Donwad Pimwana. So, tatlong material na ito, pinapakita yung suliranin sa lipunang Thailand pagdating sa kung paano nila tinitingnan yung pag-unlad at yung modernisasyon. Speaking of yung naman tingin ko naman, sinuri ko siya doon sa pang-politika at saka yung panglipunang aspekto niya bilang isang akda. Naalala ko dito yung dati kong binasa sa isang klase na ni Marx, no? Si Karl Marx, pinagaling si Karl Marx. Meron siyang essay na Strange Labor. Ang tinutukoy doon ay tungkol sa alienation ng mga workers. Parang 1844 pa to, ang mga sisi na sinulat niya. Pero parang narelate ko yung akda kasi ang nakapag-encapsulate sa akin dun sa mga rules of life na tinatawag. Yung salary. Ang sabi kasi doon, reward for waking up at 5 a.m. Eating breakfast in the car, tapos yun na, yung kanyang routine, no? Nagtatrabaho si Sawang, hindi para mabuhay. Parang nagtatrabaho siya para bayaran. Yun yung parang gustong patungkulan ng labor. Kasi, iba ko sabihin pa kung nakakabuhay yung kapalit ng kanyang pagtatrabaho. Merong mga reading, supposedly, mabasa rin siya, na nagsasabi, matindi pa rin yung inequality sa Thailand sa ngayon pagdating sa pasahod. Ibig sabihin, hindi necessarily, sila,
quote-unquote industrialized, sa term ng World Bank, sa term ng East Asia Forum, developing country yung category nila sa Thailand. So, ang ibig sabihin nun, urbanization doesn't mean industrialization. Kasi urbanization is pagtatayo lang ng mga structure, not necessarily nagtatayo ka ng industry for your own, kundi parang yung isang klase nga natin, sinasabi, di ba, na yung Thailand ay client ng US. Meaning, noong panahon ng mga crisis, financial crisis sa mundo, particular sa US, crisis din sa Thailand. Kasi parang nakasakay sila sa likod ng US. So, sinasabi ko siya kasi dun sa yung akta na ito, sumasalamin siya dun sa ano ang buhay ng isang manggagawang profesional sa loob ng Bangkok particularly. At ano yan, parang mas matindi nga yan kung hindi professional. Sabihin yung mga common laborers. At syempre, nakakalungkot kasi yung kapalit nitong quote-unquote development sa kanila, wala tayong inside data kasi parang wala rin ma-access masyado liban dun sa World Bank data and East Asia Forum. Nakakalungkot na yung kapalit ng urbanization is yung pagwalis doon sa dati nilang backbone ng economy, which is yung agriculture. So yun yung aking yun yung aking parang tingin dito na maganda siyang nagpapakita ng ano ang tingin ni Sawang bilang professional worker sa kanyang sarili, sa lipunan niya, which is for me parang ang robot, no? Yun yung tawag niya sa sarili. Ayun. Si CJ, salamat sa iyong binahagi, no? At sa kabuuan, nakikita nga natin na mabisa na ginamit na forma ng manunulat sa pagpapahayag ng nilalaman ng kanyang maikling kwento at pinalitaw niya yung mga isyong kinaharap ng mga tao sa Thailand, sa Bangkok, sa gitna ng modernisasyon. Tama ka dyan, si Mikey. Sa una nga, akala natin simpleng day in a life of a corporate worker lang ito. Pero sa pagdalumat nito, nakita natin kung paano yung pinapangarap ng modernong mundo ay tila nagiging alipin na lamang yung mga tao. Yan. At kapag naririnig ko nga ito sa mga rally, no? Alipin ng salapi, ng oras, ng sistemang kung hindi bubuwagin, ay paulit-ulit lang na mananaig. So, ganyan yung kanyang parang situation. Yes. At dito muna magtatapos ang tahalakayan natin tungkol sa Life's Lexicon every month Bangkok edition ni Win Yovarin mula Thailand. Hanggang sa muling masaya at makabuluhang chikahan dito lamang sa Pantikahan. Let's talk about panitikan. Na may konting chikahan. Yes. Paalam. Bye-bye. Paalam sa inyo.